dear beloved, Boss Mike, Cervera! At 20% uniform tax na pinataw Yan, pakinggan ho ninyo para hindi ho kayo, Eliza, oo, shoutout sa'yo, Alicia Duran, sa inyo pong lahat. Oy, pakinggan nyo ito para hindi kayo nalilito. Kasi niloloko kayo ng mga DDS na propagandista, sabi nga ni Atty. Claire Castro. Etong mga obstructionist, kung ano na lang ang naiisip para sirain ang tiwala ng mamayang Pilipino sa gobyerno. Oh, di po ba? Pakinggan po ninyo nang hindi kayo nalilito. Buwis na buwisit. Bu buwisit na buwis. Eto, galit na galit yung tao eh. Ito na. Alam nyo mga kababayan ko, no? Masyado pang ang mababa yung mga buwis na ating pinapataw sa atin ng gobyerno eh. Tayo mga kababayan, naghahanap tayo ng magandang serbisyo, naghahanap tayo ng magdikalidad na mga proyekto ng gobyerno. Saan ho manggagaling yun? Di sa buwis natin. Eh kung ayaw nyo magbuwis, huwag kayong maghanap ng serbisyo. Nakikita nyo naman yung ginagawa ni Pangulo, di ba? Oh, pero hindi ho kay Pangulo galing ito. Matagal na ho ito na buwis natin sa mga tina-time deposit natin, yung mga binabangko natin ng tagal-tagal dyan. Hindi po yung ating pera ang mawawala. Unawain nyo maigi. Mga kababayan? Oh, eto na. Pasok! Marami nabibwisit sa 20% uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa bangko. Ano bang epekto niyan sa karaniwang tao? Nauna sa balitang yan si Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Reg, Ito naman si Ed Ligaw eh. Ipon sa bangko. Liwanagin mo kasi baka akala nila yung ipon mo ng isang taon parehas sa 3 buwan. Mali. Mali. Oo, mali yun. Yung mga tumatagal ho. Halimbawa po, time deposit. Yung time deposit yung 1 milyon. Oh. Ako kanina rin eh. Nagtanong ako baka mamaya ako mawala yung aking tinatagong 100 piso. Naka-time deposit yung 100 piso, mga kababayan. Di ba? Wala namang pagbabago. Ganun pa rin naman yung nakukuha ko. Yung interest mga kababayan, kasi hindi ko naman iniisip yan. Ako kasi mga kababayan yung tipong pag may pera, invest agad sa iba. Hindi po ako nag-i-invest, kaya kapag kayo iisip na mangungutang sa akin, wala akong papautang. Dahil ako, yung pera, sige, lagay doon. Nagugulat na lang kung dami na pala eh. Diba? Ganon. So ngayon, ulitin ko lang, mga kababayan, yung pong pera ninyo na dinideposito araw-araw, yan po ay hindi kasama dyan. Ito lang po yung mga nag-time deposit kayo. Halimbawa po ay kumikita po yon ng, let's say, 10% na lang. Babawasin po yung 20% doon sa kita, hindi po doon sa pera. Kasi ang pagkakaunawa ng mga bobot tatanga-tanga mga DDS, halimbawa po, kayo po ay nagdeposito ng 1 milyon, mababawasan ng 200 yun. Ganon ang pagkakaunawa ng mga bobo. Kaya ano na daw silbi ng pag-iimpok sa bangko? Kung yung pera mo ay ba'y mauubos ng pagbabayad sa tax. Ang hihina ng mga ulo nyo talaga. Eto, papaliwanag ko Yung 1 milyon ninyo, hindi mababawasan yan. Basta updated lang kayo. In and out, ganon. Diba? Tapos, ang gagawin ninyo, kung yung pera ninyo, ita-time deposit ninyo, dun lang magkakaroon. Diba? Mali-mali yung pagkaunawa nyo. Eto na. Ito naman si Ed Ligaw, nanliligaw ka na naman tuloy. ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba naman nagbago sa pulisya? Ayan, pakinggan ninyo. Ito ba'y bago o luma?
luma na buwis. Pakinggan ninyo para ho kayo maliwanagan. Yung mga DDS dyan, kaysa kayo nagre-report, mag-like na lang kayo. May matututunan kayo din eh. Kapag kang kinausap nyo tulad ni Maharlika Roque, sama nyo na si Banat Bay, at yung mga amuyong, naku, wala kayong matututunan dyan. Puro panliligaw. Eto, pakinggan ninyo. Ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba Yan ang tanong. Ito ba'y bago o lumang buwis? Sabi. Ano? ang nagbago sa pulisya? Well, Ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba talagang nagbago sa pulisya? unang-una, Ed, pasensya na sa background ko, nasa hospital tayo, no, for check-up. Pero tama ka, so hindi siya bago. Yun yung may mga misconception, marami din tayo nakikita mga misconception online. No? May tatlo lang, una sa lahat na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bagong tax. Kita nyo, matagal na yan. Diyos ko po, ang tatanga talaga ng mga DDS. Ayun, nagpapanik. Akala mo naman may mga time deposit. Inang-ina nyo, nagpapanik kayo. Bakit? May time deposit ba kayo? Ayan, narinig ninyo, di ba, Mami Gina? Narinig ninyo, matagal na yan, nabuwis. Kung meron yan, na bago talaga, ang unang magrereklamo, business club sa Makati. Dinagngangawa yung mga yon. Tapos kayo, apektado, kala mo naman may savings talaga. Kala mo talaga, ay, parang mga sinaniban. May time deposit ba kayo? Kung makareact mga kababayan, di na daw sila magbabangko, kala mo naman nagbabangko. Diba mga kababayan? Ganyan sila eh. Kala mo talaga, apektado. Subukan mo maghulog, mag-impok ka lang. Impok ka lang yung hindi naka-time deposit at hindi nakapag-invest. Yun lang, yung ipon mo lang, pinapatago mo lang pera mo. Subukan mo kung mababawasan. Walang bawas yun. Ingot-ingot talaga kayo. Ewan ko ba? Diba? Ganyan sila. Nauna pa kayo sa business club. Yung business club sa Makati. Di naunang nagngangawa yan. Kung merong ganyan, sipin nyo maigi. Sino ba kasi nagpakalat niyan? Siyempre yung mga DDS, para lituhin yung sambayanan, ganyan ang trabaho ng mga yan. Tuloy. Right? Ang pinakamalaking pagbabago lang ng nitong tinatawag ng SIMEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. Ang ibig sabihin, Long-term deposit. Ibig sabihin, kung kayo ay time deposit, mahaba yun. Naabot na 1 taon, 2 taon, 5 taon. Yun! Diba? Halimbawa ako, may time deposit ako. May investment ako. Baka madulas ako dinit, ano na ako. Halimbawa, ako, meron akong 10,000 na ininvest. Diba? 5 taon mo yun bago makukuha. Kasi nga, ininvest mo yon kasama yung pangako ng bangko na minsan minsan scam din. Diba? Na after 5 years, 5 taon ka na ikaw ay maghuhulog. Babayaran mo yun ng 5 taon. Tuloy-tuloy yun na hindi mo kukunin. Yun ay may kapalit na insurance. Ikaw ay naka-insured ng kung 10,000 siguro meron ka makukuha ng mga 50,000. Parang ganon, ngayon, pag natapos mo yung 5 taon, kung gusto mo na tuloy-tuloy na naka-insured ka para kapag ka ikaw nategi bam-bam, wala nang problemahin yung pamilya mo, huwag mo pa rin kunin. After 5 years uli. 5 years. Tsaka mo kunin yung pera mo. Doon,
Yung pera mo na 10,000 may interest yun. Maaring doble, maaring tumubo ng kalahati. At yung kalahati noong interest na makukuha mo, yun yung babayaran mo na tax. Doon babawas. Normal lang ho yan, mga kababayan ko, na hindi nila naiintindihan. Oh, yun. O di, insured ka na. Ano man mangyari sa'yo, hindi naman problema pamilya mo. Yun. O ngayon, pag kinuha mo na yung pera mo, kasama interest nun, yung pera mo buo. Pero yung interest, meron yung kaltas bilang buwis na ibabayad mo saan? Sa gobyerno. At yun naman, yung sinasabi ko lagi, na buwis natin na binabayad natin at ginagastos ni Buday. Pasyal dito, buwis natin yan. Punta ng dahig, buwis natin yan. Nagigets nyo na. Yung mga ginagasta ng mga inang-inang mga nag-hearing sa Senado na wala namang kakwenta-kwenta. Tulad ni Bato, nag-hearing. 2 butas ang ebidensya. Ano nangyari? Wala. Yun ang pag-aaksaya ng buwis. Nagigets nyo mga kababayan ko? Simple! Siguro naman wala na magtatanong sa akin, mga kababayan. Pakinggan pa natin yung iba pang paliwanag. Long term. Yung mga may maturity upwards of 5 years. So dati, Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan ko? 5 years. Yun, yung mga matatagal. Tuloy. pag meron kang deposits or meron kang investments na short term, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, may standardized na. Kita nyo, hindi nyo lang napapansin. Matagal na kayong tinatax. Thank you naman, Eliza. Di ba? Tagal-tagal na ho yan. Panahon pa ni Pinoy yan. Minana ni Digong at minana ni Pangulong Bongbong. Bakit ngayon nyo nilalabas yan? Gusto nyong isisi kay Pangulong Bongbong? Kasi tumaas ang rating? Crush rating? Natatakot kayo, no? Natatakot kayo kay Pangulong Bongbong kahit hindi nagsasalita yon. Tumataas ang rating nun. Yung isa, ayun, nagurumintado. Kita nyo, dangan na i-kumpara yung presidente at vice-presidente, magkaiba. Yung vice-presidente, walang ginagawa. Lustay lang ng lustay, pasyal lang ng pasyal, aryud lang ng aryud. Yun ang ginagawa nun. Tapos si Pangulo, kita nyo naman, ultimo yung mga senior citizen nating kasama, dinate niya. Di ba? Ganun. Halos lahat na lang, gusto na lang pagbigyan ni Pangulong Bongbong. Sukdulan, pati yung mga parehas nating mga senior citizen. Pinagsabay-sabay na dinate sa LRT. Hindi, di ba? Walang tigil yung mama, kakatrabaho. Si Buday. Sige nga, yung pinost ni Mocha, supot-supot, pinagyabang pa. Pagtatanim ng isang puno, ginawang libo-libo. Nutriban na proyekto para sa mga bata, inamag na nga, pinagmalaki pa. Saan ka nakakita ng gano'n, mga kababayan? Basta DDS, tanga. Tuloy. So, lahat ng investments kahit na short-term, long-term, tinataksa ng 20%. Yun yung pinakamalaking pagbabago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin... ayan. Hindi yung principal yung tinatax. Maliwanag. Masyado kayo nagpapanik, mga DDS. Hindi yung principal. Ulitin ko lang. Kung ang 1 milyon yung ininvest ninyo ng long term, hindi yun ang babawasin yung 1 milyon magiging 800. Meron pang nagsalita, paano yung 1 milyon magiging 800 na lang? Paano pakikita kung mababawasan? Tanga-tanga nyo! Hindi ganon. Yun lang kita mo doon. Normal lang yon na magbayad ka ng buwis kasi nga kumita ka.
Ewan ko ba sa mga ito? Ang tatanga. O, sige. O, pakinggan nyo, Maike. bago. So, pangalawang misconception is hindi principal yung tinatax. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa bangko na nilock in mo ng 5 years, ang interest na kinikita mo dun is mga 6,000 pesos a year. Let's say 6% yung interest na binigay sa'yo na bangko. Yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itatax nila. So, Maliwanag na, mga kababayan ko. Huwag na natin itong patagalin dahil gabi na. Ang problema kasi dito sa mga DDS, kailangan isa-isa. Papaliwanag mo one by one. Kailangan nilang maunawaan dahan-dahan. Kasi ang hihina ng pick-up niyan. Oh, di ba? Kailangan talaga isa-isa, mga kababayan. Oh, kininayo. Ha? Sa totoo lang, pinagtatawanan kayo ng mga tao. Oo. Sa totoo lang, pinagtatawanan na kayo ng mga tao. Nangibabain kayo. Oo, kininayo, amen. Our beloved Boss Mike.